Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back na naman po kayo ngayon dito sa ating Pilipinas News Channel. Napakarami po ngayon mga kababayan na issue regarding po dito sa ating bansa na kinabibilangan mga kababayan. Especially, sa pagitan ng ating mga dambuhalang or mga government officials, especially in the national level. Wala pa rin pong tigil mga kababayan hanggang ngayon ang bangayan at girian at patut sa daan ng ating mga national government officials, starting from the presidency, kay Bongbong Marcos, pababa kay Vice President Inday Sara Duterte, and at the same time yung ating nahati yung ating opinion ng mga taong bayan, and at the same time yung opinion ng mga senators, ng mga congressmen, okay, mga governors, and yung mga mayors, mga kababayan. At the same time yung, of course, yung mga nasa pinakababa na, okay, mga barangay netizen or citizen natin in barangay level. So hanggang ngayon mga kababayan, napakaingay pa rin sa social media because of those two forces na nagbabanggaan sa politics ng Philippines ngayon. Okay, nag-start ito nung time na nag-resign si VP, kung maalala ninyo, si Vice President Inday Sara Duterte sa Department of Education, na kung saan maraming mga taga-departamento, mga teachers, principals ang nagko-comment, 80 to 90% na simula nung umupo si Inday Sara Duterte sa pagiging Department of Education Secretary ng Education, ay gumanda yung naramdaman ng mga tao, yung serbisyo talaga ng mga Duterte, no? Especially si Inday Sara Duterte. Tapos naramdaman nila na as a teacher, karoon sila ng undisturbed na vacation. So, sa kanya lang yun, and yung mga increases ng mga salaries ng mga teachers and other government employees, no? Nung nag-resign siya sa Department of Education, mga kababayan, dito nag-start yung hirian na yan mula or sa pagitan ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara Duterte. Kung mapansin nyo, napakamapayapa nung wala pang resignation. Pero nung nag-resign na siya, marami na yung mga nagbatikos sa kanya, and syempre, tendency mag-retaliate itong si VP Sara Duterte. Tapos hanggang lumaki ng lumaki yung problema sa Uniteam, hanggang sa nawala na nga yung Uniteam, naghiwalay na nga ang ating Vice President and President. Tapos ngayon, damay-damay na hanggang sa kaibuturan ng kanilang mga families. Of course, you are a public figure. So, damay-damay pati yung mga kadugo mo, lahat damay-damay yan. And at the same time, kung iisipin natin mga kababayan, bakit daw kasi ipinagkanulo ni Bongbong Marcos itong si PRD sa ibang bansa or sa ICC. Meron naman kasing kapangyarihan ang ating president na litisin muna sana dito sa Pilipinas itong si former President Rodrigo Roa Duterte, pero hindi nangyari. Nalitis nga, kaya lang konting panahon. At parang alam niyo, yung ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte ay parang napaglaruan niya yung ating committee or yung Quadcom committee, ang Senado, napaglaruan niya. That's why, isa yun sa reason kung bakit. Pero ganun pa man mga kababayan, hindi yun sapat na reason sana para magkaroon ng kapangyarihan ang ICC sa katauhan ng ating former president na si former President Rodrigo Roa Duterte. Ang pinaglalaban ng mga Duterte, pinalibing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte
ang bangkay or yung mga labi ni dating former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Tapos ang igaganti naman ay yung pagpapapunta daw sa ICC. Okay, nitong si Marcos sa kanilang ama. That's why galit na galit ang family Duterte at yung mga supporters ng Duterte. Kung mapapansin niyo, nag-aaklas sila or gumagawa sila ng grupo. At sinasabi nga ng ibang analyst, experts regarding dito, we can infer that they can go or they can form another people power at mas malala pa dun ang pwedeng mangyari. According to a vlogger named Chichester, pwedeng mas malala pa sa people power ang mangyari at sapitin ng Pilipinas. So hopefully, hindi mangyari ito sa Pilipinas, mga kababayan. So dito sa Inday Mayang Facebook page, dito minura ni Sebastian, ni Mayor Sebastian Baste Duterte itong ating current President Bongbong Marcos. Dahil nga, sabi niya dito, literal na traidor, makasarili at walang utang na loob. Baste, ang iyong ama ay pinalibing, di ba? Sabi ni Baste, ang iyong ama ay pinalibing ng aking ama. Pero ang aking ama ay pinakulong mo, sabi niya. Tapos dun sa huli, nagmura siya ng kanilang lengguwahe or Tagalog na lengguwahe at talagang minura nito si Bongbong Marcos. Blood is thicker than water, mga kababayan. Ibig sabihin, of course, dahil ama yun ni Mayor Baste, syempre ipagtatanggol at ipaglalaban niya yun. Ganoon din yung mga supporter, kapatid ni Bongbong Marcos. Of course, meron silang kanya-kanyang sentiments regarding this issue. Ang nakakalungkot lang, mga kababayan, parang napapahiya tayo ngayon sa buong mundo because of our presidency, because of our administration, mga kababayan, na hindi nila nagawa na magkaroon ng deep thinking kung ano yung maaari maging impact ng kanilang ginawa at yung ating imahe sa buong mundo ngayon. Okay, kasi parang si Putin, patuloy ang pananalasa sa Ukraine, patuloy ang kanyang bloody war, okay, against Ukraine. Pero bakit si Duterte ang pinaglalaanan ng pansin ng ICC? Ganun ba sila kahina? Matanda na wala ng posisyon sa gobyerno ang kanilang ginaganon? Siguro kung halimbawa man na si Duterte ay nasa kapangyarihan pa rin, never nilang magawa sa kanya yan. Kung meron man. Alam naman natin na kamay na bakal ang paiiralin nitong si former President Rodrigo Roa Duterte. Baka yung ICC na yan, baka matikman nila kung anong kinukuha nila. Kung maalala ninyo kung ano yung hinahanap nila, rather. Kung maalala ninyo, mga kababayan, yung Canada nagtapon ng basura sa Pilipinas, ipinabalik niya, di ba? Nung maalala ninyo yun. And going back naman doon sa argument ng Duterte na bakit, kumbaga, pinalibing itong si former President Marcos sa libingan ng mga bayani, bakit naman pinakulong itong tatay nila? So kung babalikan natin yung ilang mga kabanata sa issues na namamagitan sa Marcos and Duterte, mga kababayan, kung maalala ninyo, nasabi ni Inday Sara Duterte din na ang sarap na hukayin ng bangkay ng kanyang ama, speaking of ama, si Marcos Sr. at itapon doon sa West Philippine Sea, kung naaalala ninyo. And at the same time, ang sarap putulin ng ulo, yung mga ganyan, yung mga pagbabanta ng killings. So lahat sila, pareho sila na merong mga faults. Okay, meron silang mga kahinaan, of course, they are not perfect, mga kababayan. And meron silang mga kahinaan regarding sa mga ganitong mga pananaw sa buhay. That's why ganyan ang nangyayari. Okay lang sana kung magkapit-bahay lang sila, normal na tao, pero they are carrying the whole nations. That's why, kung makikita ninyo, mga kapitbahay ninyo, mga kakilala nyo, co-workers nyo, nagkakaroon ng bangayan at girian regarding sa dalawang political forces na nagbabanggaan ngayon sa Philippines. So God bless Philippines. So hopefully itong mga issues na to ay kahit pa paano meron pang makatigil, okay, or mapigilan pa ito at hindi na lumala, mga kababayan, to the point na magkaroon ng people power or another people power at another
new order sa Philippines. Okay? So once again, this is Pilipinas News Channel. Kung nagustuhan niyo po pala ang episode na ito, pakiclick naman yung subscribe button at ang notification bell para ma-update ko kayo sa ating video or sa ating channel tungkol sa mga issues na nangyayari sa ating bansa. And at the same time, kung gusto pala ninyo na mag-vlog, kung gusto ninyo na magsimula ng vlogging at kumita tungkol sa pag-vlog or paano mag-vlog, hit mo na yung link na offer ko dyan sa baba para supportan din ang ating channel at yung aking small business. Pakiclick naman yung link dyan sa baba at magpupunta kayo dun sa isang website kung saan pwede nyo ma-access yung offer natin. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.